Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, kwento ang throwback tayo, throwback. Pero hindi rin naman to masasabing throwback. Pero yung issue is nung nakarang dalawang administrasyon na lumipas. Ito yung sa rehabilitasyon ng Yolanda. Alam naman natin na napakalaking pinsala at yun yung pinakamalakas na bagyo na dumaan sa kasaysayan natin. So, ito yung sinasabi ngayon na issue ni Pangulong Bongbong Marcos na wala raw ginawa yung dalawang administrasyon para tulungang makabangon ang mga nasalanta ng Yolanda. So ito, panoorin po natin itong video na to. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pwede naman makalambing ng konti sa inyo. Pakipindot naman yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan. So, pindot na. So, ito, pag-usapan na po natin at bigyan natin ng reaksyon. Itong sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala raw ginawa ang dalawang administrasyon na dumaan para tulungan makabangon ang mga nabiktima ng Yolanda. Wala umanong rehabilitasyon para sa epekto ng Super Typhoon Yolanda ang nakarang administrasyon at sinundan itong administrasyon ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang tugon dyan ng mga dating opisyal ng Administrasyong Aquino at Duterte sa aking pagtutok. Habang nasa Tacloban, Leyte kahapon, tinanong ang Pangulo tungkol sa masamang kondisyon ng National Highway na patuloy na nagdudulot ng perwisyo sa mga taga-Samar. Ang sagot ng Pangulo, bumalik sa pananalasa ng Yolanda at ang anyay kawalan ng aksyon ng mga sinundan niyang administrasyon. Hindi talaga pa tayo nakapag-fully recover. Hindi natin masasabi na kapag fully recover pa na tayo sa Yolanda. So that's still that all those rehabilitation, we only really started 2 years ago because nothing was done in the previous administration. Nothing was done in the administration before that. Ito lang ang tanong muna dyan. Nung pumunta ba dyan si President Bongbong Marcos, dinalaw ba niya yung exact location kung saan ipinatayo yung mga housing project para doon sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda? Kasi kung pakikinggan lang po natin yung balita, ang tinatanong is yung national road o yung highway na dadaanan o yung isa sa pinaka main road ng Samar na isa raw sa mga nagpapahirap sa mga biyahe-biyahe. Siyempre, kapag hindi maganda yung kalsada, siyempre, andun yung traffic. So, yun yung pinaka tinanong sa kanya. Pero bakit yung tinapik dito is yung pabahay na or yung rehabilitation ng mga nasalanta ng Yolanda. So, parang hindi naman yata nakita. Kasi kung pinuntahan man nila yung exact location kung saan nakalayo yung mga pabahay ng mga nasalanta. Sana na-picture dito sa balita pero hindi naman ipinakita. So parang hindi yata tama yung isinagot ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi naman niya nakita yung actual na sitwasyon o yung actual na kung ilan yung pabahay, ilan na ba, ano na ba yung itsura ng lugar na pinatayuan ng bahay. So, dapat doon muna siya nagbigay ng statement niya kung nakita niya ng personal. 'Di ba? Kasi ang hirap magbigay lang siya ng statement niya na hindi naman niya nakita ng personal kung ano yung status yung status ng pabahay nung dalawang administrasyon na dumaan. Kasi sa pagkakaalam natin, magpagawa yung panahon ni Pinoy, nakapag-start naman sila ng pabahay, di ba? Andiyan pa nga yung binatikos siya dahil nga although may mga sablay nung panahon ni Aquino, ni Pinoy dun sa pabahay kasi may mga issue doon na maliit daw yung area, walang CR or yung iba gawa sa lawanet lang. Yun yung mga naging issue pero meron. Pero nung panahon kasi ni Pangulong Duterte, inayos din naman nila yan. So, nabigyan din pero ginawang concrete yung mostly yung mga parang binago uli yung design. Tapos yung naging concrete na. So, yun yung mga nakita nating nagawa ng dalawang administrasyon. Kaya medyo parang ang nangyayari
naninisi na kagad ngayon tong si President Bongbong Marcos na wala yata siyang hawak na ebidensya or wala, hindi man lang nakita ng personal kung ano yung nangyari o yung status ng housing na ipinatayo. Kasi parang siguro parang walang para mapagtakpan kung yung kakulangan niya. Kasi nga 2 taon na siya nakaupo bilang presidente. Kung hindi naman gumalaw yung rehabilitation ng nasalanta ng bagyong Yolanda, is parang isisisi niya na lang niya sa 2 administrasyon. Hindi na lang niya pinartikular sa isang administrasyon para siguro hindi masabing namemersonal. So ginawa niya, dinalawa niya yung pagsisi para mapagtakpan yung kakulangan niya. Kasi kung halimbawa, sabihin natin for the sake of argument talagang hindi na kumpleto, hindi na tapos, hindi mo na kailangan manisi. Pagtunan mo na lang ng pansin, ayusin mo na lang. Diba? Bigyan mo na lang ng follow up kung sino yung pwede mong ilagay dun sa position na yon para mapabilis. Total, sigurado naman may nakatayo ng structure doon. Pero ang nangyari, mas nauna pang isisi niya kagad yung nangyari. Parang sinasabi niya na sa kanya pa lang daw nagsisimula. So sa 2 taon, ibig sabihin sa sinisimulan, ibig sabihin wala pa talaga siyang nagawa or wala pa siyang major adjustment dun sa area na yon. So talagang medyo nakakapagtaka na nagbibigay kagad ng statement ang ating Pangulo na wala siyang hawak na facts kung ano talaga status nun. Dagdag pa ng Pangulo, 12 years on, ngayon pa lang talaga natin na inaasikaso ng mabuti. So, but the plan is there. The funding will be available whenever the schedule requires it. So ibig sabihin, 12 taon na rin nakalipas, ngayon pa lang daw magsisimula sa kanya. So 2 taon na, sinisimulan pa lang din niya. So ibig sabihin, wala pa nga siyang nagagawa. Kasi kung meron naman siya nagawa, pwede niya sabihin na yung 12 taon na lumipas, kulang pa. So kailangan ngayon pa lang natin dinadagdagan o ngayon pa lang natin tatapusin. So ibig sabihin, wala pa nga silang sinisimulan. So isinisi na kagad sa 2 nakarang administrasyon yung kakulangan nila. Diba? Parang dumabalik tuloy tayo sa panahon ni Pinoy na inuuna yung sisi. Diba? Imbis na gawan ng paraan yung kakulangan, isisisi nila yung pagkukulang nila ngayon para hindi sila mapagtakpan na lang yung mga mga kahinaan nila. yes, that's what we are doing. 2 administrasyon ang dumaan bago maupo sa pwesto si Marcos. Ang Aquino at Duterte administrations. Matapos manalasan ng bagyong Yolanda noong taong 2013 na kumitil sa buhay ng 6,000 tao, itinalaga ni Noy Pangulong Noynoy Aquino si dating Senador Panfilo Lacson bilang Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery. Sa pahayag ngayon bilang reaksyon sa sinabi ni Pangulong Marcos, sinabi ni Lacson na ginawa raw niya at natupad ang iniata sa trabaho para pangunahan ng rehabilitasyon. Malungkot lang anya na wala siyang kapangyarihang magpatupad at maglabas sa mga pondo para sa rehabilitasyon at pagbangon mula sa pinsalang iniwan ng Yolanda. Ang dating Presidential Legal Counsel at tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Salvador Panelo dumipensa at sinabing misinformed daw si Pangulong Marcos. Ang Administrasyong Aquino nakapagpatayo raw ng 160,000 na pabahay na sinimulang ipamahagi noong 2014. 45,000 housing units naman ang naipatayo at naipamahagi raw ng Duterte administration. At sa Biluin nyo, halos 85% na yung nagagawa dun sa housing project. Nakapagsimula na yung kay Pinoy, itinuloy ni Pangulong Duterte, base na rin sa figures na hawak ni Atty. Sal Panelo, is 85% na yung nagagawa. Pero kay Pangulong Marcos, wala pa raw nasisimulan. Nasisimula pa lang daw. So, sino yung sa tingin nyo yung nagsasabi ng totoo? Kasi kung titingnan nyo, di ba? Itong panahon ni Pangulong
nakarang Pangulong Duterte, hindi sila nanisi. Hindi nila sinabi na may kakulangan. Wala silang sinabing kulang. Itinuloy lang nila kagad yung proyekto kung ano yung nasimulan. Hindi na sila, wala nang sisi-sisi, trabaho na kagad. Pero itong si Pangulong Bongbong Marcos, parang sabi nga ni Atty. Salpanelo, is misinformed. Kasi nagsasalita siya nang hindi niya naiintindihan kung ano nangyayari, kung ano ba yung status. So tulad niyan, parang nagbabackfire sa kanya ngayon to, na may hawak na facts si Atty. Salpanelo na sinasabi niya almost 85% yung target is nagawa na. So ibig sabihin, mali yung sinasabi ni Pangulong Marcos. Tapos ang termino nito noong 2022, katumbas ang 85% ng target na pabahay ang naipamahagi. Ayon kay Panelo, ipinagpapatuloy daw ngayon ng kasalukuyang administrasyon ng nalalabing trabaho sa rehabilitasyon. Pero dapat kilalanin ang nagawa ng kasalukuyan at ang nakaraang dalawang administrasyon. Yan yun yung tama. Hindi yung sisiraan mo na sinasabi mong walang ginawa. Dapat ang tama is bigay mo yung credit doon sa dalawang nagdaang pangulo. Na meron namang basihan kung bakit nasabi ni Atty. Salpanelo tulad yan. Nasimula na ipatayo yung mga bahay, pinagpatuloy ni Pangulong Duterte at almost 85% patapos na raw yung housing project. So, saan nakuha ni Pangulong Marcos yung sinasabi niyang wala raw ginawa yung dalawang administrasyon? Batay naman sa annual audit report ng COA sa NHA, halos 43,000 ang naipatayong housing units para sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Ayan galing na mismo sa NHA. Bakit hindi siya kumuha ng datos dyan? So, almost 43,000 na yun na ipatayo. Nung pabahay nung 2016. So, ibig sabihin, nadagdagan pa yan nung panahon ni Pangulong Duterte. So, saan nakuha ni Pangulong Marcos yung sinasabi niyang wala raw ginawa yung dalawang administrasyon? Tapos ang 2016, karamihan niya ay naipatayo sa panahon ng Administrasyong Aquino. Nagpatuloy ang programa sa panahon ng Administrasyong Duterte. Sa pagtatapos ng 2022, umabot na sa 166,034 na pabahay ang naipatayo. Nung panahon ni Pangulong Duterte, halos na doble. So 43,000 yung kay Pinoy na naipatayo. Pagdating ni Pangulong Duterte, is umabot ng 166. So almost triple yung ginawang pabahay ni Pangulong Duterte, mas mabilis, di ba? Although kay Aquino is medyo sabihin natin 4 na taon, 4 years or 2 years niyang inirehabilitate yung Yolanda victims. Pagdating ni Pangulong Duterte, which is 6 years, ay umabot na 163 or 166,000. So, saan nakuha ni Pangulong Marcos yung sinasabi niyang walang nagawa? Siguro, nagawang yung dalawang administrasyon. Siguro, totoo nga yung sinasabi nila na ito ay kumbaga ito ay binubulungan lang or may ibang talagang ipinapahid lang yung kanyang kapalpakan sa nakalipas na administrasyon para taktaktan yung kahinaan. Tulad yan, paano ni Pangulong Marcos, paano niya itong pasisinungalingan? Galing mismo sa NHA na sinasabing meron na ipatayo na 166 na kabahayan para i-rehabilitate ang buong Yolanda. Panahon niya, wala pang nilalabas na datos kung ano yung nagawa niya para tulungan naman yung mga taga Samar. Tandaan nyo, yung Samar is under din po yan ng mga Marcoses, di ba? Nandiyan nga yung si Martin Romualdez. Siguro yung kapatid niya. Pero Romualdez din yung yung mayor na sinasabi nga niya na nagtampo nga sa panahon ni Pinoy dahil nga parang na-echapwere sila. So ngayon, panahon na ni Bongbong Marcos, kamag-anak niya yung mahawak dyan sa Samar, anong nagawa mo? Diba? Ano yung dapat maglabas din kayo 2024 na ngayon, 2022 yan eh. So may 2 taong ka nang nakaupo dyan. So ano yung naiambag mo na para may rehabilitate yung
mga nasalanta ng Yolanda. Hindi yung maninisi ka na lang. Di ba? Tulad yan, malamang sa malamang, magbabackfire sa iyo yan. Dahil wala ka naman datos na hawak na sinasabi mong walang nagawa. Ito, galing mismo sa NHA, under sa iyo ngayon to. Under to ng executive branch. Meron silang datos na ipinakita. So, paano pasisinungalingan ngayon yan? Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24. Yan yung sinasabi nila talagang mukhang may katotohanan nga siguro na sabi nga ni di ba ni Salvador Panelo na nami-misinform si Pangulong Marcos. Ang problema lang naniniwala siya, hindi niya bini-verify muna kung totoo yung ibinubulong sa kanyang report na siguro yung nagbulong niyan nagpapasikat lang para pagtakpan yung kanyang kapalpakan, pinapahid na lang o tinuturo na lang yung mga nakarang administrasyon para alam niyo yun, masabi lang na may ginagawa sila at yung dalawang administrasyon yung walang ginawa. So abangan natin kung ano yung magiging sagot dito ng ni Pangulong Marcos kung tatalakayin tong issue na to kasi ang laki ng ng ambag ng dalawang administrasyon. Tingnan natin ano yung naging ambag naman ng administrasyon na to ngayon. So hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.